may pa-yearbook, may paggamot. Simulan natin ang aking istorya sa pagkapadpad ko sa Europa. At dahil mahilig tayo sa window seat, ayan, nakuha natin ang unang flight na nasa window seat. Sa first flight, it took 2 hours from Cotabato to Manila, and Manila to Hong Kong is another 3 hours, and Hong Kong to Netherlands is I think 15 hours. Hindi ko na inalam kasi nabusog ako. Maswerte na lang kasi dire-diretso yung flight ko. Nag-layover ako sa Hong Kong, yan, ng 2 hours I think, and then diretso na to Netherlands na flight. This is my second time here in this airport. The last time was when I was crying kasi ayokong umalis ng Hong Kong. Kasi may mga nakilala na ako doon, tapos pinisita ko yung classmate ko nung college, and parang gusto kong magstay ng matagal, pero kailangan ko nang umalis kasi 1 week lang pinaalam ko, and I have work na naiwan, kaya I have to go back and face reality. Kailangan kong tanggapin na natapos na. So here now, another country, another people, another culture, and so much things to discover, and I'm very much excited. Kung ano yung nakikita mo sa Google Maps, ganun din talaga ang Netherlands in real life. Ayan, touchdown, and these things is medyo nagpabagal sa akin. Medyo na-amaze ako sa mga nakalagay na do your thing, ganyan. Hindi ko alam na yung auntie ko, uncle, is nag-antay ng siguro 3, 4, 5 hours. And yeah, sobrang na-excite, sobrang happy kasi finally I'm here after 5 years of trying, praying, working hard for this to happen. Ayan, finally andito na ako, and Amsterdam for real. And yeah, the parking while waiting, nagbabayad ng per hour. I don't know how much it cost, pero yeah, per hour ang bayad sa labas ng airport kapag ka nagdala ng sasakyan. And this country is really flat. Wala kang makikita na bundok. It's very different from the place I have been. Na basta kung ano yung nakikita mo sa Google Map, ganun talaga. And ma-amaze ka kasi everything is in order. Lahat is nasa ayos. Everything is like magic for me. Ito yung garden ng auntie ko ng tulips. And yung tulip is hindi all year round. Siguro 3 months lang siya every spring, and then nawawala na yung bulaklak na nalalanta, and then kinakat, pero natitira yung bulb for the next year. It's the real thing. This is the real Utrecht where my aunt lives. And my market day din sila. I'll allow you to hear what I heard during my visit there. It's their nature. And kung tayong mga Pinoy ayaw mainitan, sila andyan, nagpapainit. And we were here walking para ma-familiarize ko din kahit paano yung lugar, para iwas bayad sa bus, sa train, and sa tram. Sinabi mo Netherlands, ibig sabihin bicycle.
nakakahiya minsan na sa pagbibisikleta mo may nakakasabay ka na matatanda. Medyo senior citizen na tapos ikaw hinihingal. So medyo nakakahiya sa pagbabike. Yung tipong wala kang karapatang magreklamo o hingalin kasi sila kahit 60, 70 nagbabike pa din. This side, sa loob ng kanilang grocery, may makikita kang paninda ng mga orchids, iba't ibang tanim for plantita. Ako nga plantita, medyo kinalimutan ko this side of the planet kasi parang ang mahal, te. Kontento na lang ako sa patingin-tingin, papinch-pinch sa mga dahon, paamoy-amoy sa mga bulaklak, ganun. And even dito sa plantation ng cherry. Ito yung part na gustong gusto ko sa lahat ng pinuntahan namin kasi sobrang tahimik, countryside vibe, and walang katao-tao. Sobrang magical, sobrang ganda, sobrang perfect. And I think the whole country is surrounded with water. Fairy tale vibe na tubig-tubig. Ayan. I'll continue on my next video.